Mukhang ito na ang isa sa pinakamalalim na batch ng rookie draft applicants sa kasaysayan ng PBA. Madaming mga former collegiate stars sa UAAP at NCAA ang nagka-interes na magpa-draft sa pinakasikat at pinakamakontrobersyal na liga sa buong Asya. Dahil sa dami ng mga magagaling at sikat na mga batang basketball players, o ang tawag nila ay mga blue chip players na nag-submit ng application sa PBA, magkaroon kaya ulit ng pagkakataon ang mga powerhouse team sa liga na sulutin ang mga player na ito sa mga farm teams ng PBA kagaya ng Terra Firma Blackwater at Northport kapalit ng kanilang mga bench player. Dito ngayon masusubukan kung kaya bang panindigan ng PBA ang malaking pagbabago na mangyayari sa kanilang liga. Alam na naman siguro ng karamihan sa mga basketball fanatics na matagal nang napag-iiwanan ng PBA sa mga professional league sa buong Asya kaya naman nagpahiwatig sila ng malaking pagbabago, at nagsabi pa na willing na silang magdagdag pa ng hindi hihigit sa 4 na teams para lumago at mabuhayan muli ang kanilang liga. Lumalabas kasi na dehado ang mga powerhouse team ngayon dahil wala silang makukuha na top pick sa first round ng PBA draft. Kabilang sa mga teams na ito ay ang San Miguel Beermen, Barangay Ginebra, Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga. May mataas naman na tsansa ang mga powerhouse team na ito na makakuha ng draft pick sa first round sa pamamagitan ng pag-trade ng kanilang mga player. Yun nga lang ayon sa draft rule, bawal sulutin o agawin ng mga powerhouse team na ito ang top 2 picks na pagmamay-ari ng Terra Firma at Blackwater, para maiwasan na naman ang malaking kontrobersya na nangyari sa PBA noong mga nakaraang taon, kung saan pinirata ng San Miguel Beermen ang 2 top picks ng Terra Firma na sina CJ Perez at Christian Standhardinger. Ang problema lang, matapos ang 1-year residency ng mga top pick na ito sa team na kumuha sa kanila, maaari na silang itapon sa mga powerhouse team na magkaka-interes sa serbisyo nila. Ilan sa mga top prospect na maaring mapili sa first round ng PBA rookie draft ay sina Richie Rivero at Xavier Lucero ng UP Fighting Maroons, Deshaun Winston ng De La Salle Green Archers at Keith Dato na naglaro sa PBA 3-on-3. Posible din na makuha sa first round ang YouTube sensation at isa sa mga top scorer ng MPBL na si Kite Jimenez. Malas nga lang at hindi nag-apply sa PBA si Justin Baltazar. Siya pa naman ang tina-target ng SMC na makuha para gawing pundasyon ng kanilang team. Ang mga nasabing player ay malaki ang potensyal na maging superstar sa PBA kapag hindi sila nagka-interes na tumalon sa B-League at KBL para doon ipagpatuloy ang kanilang basketball career. Alam naman natin kung gaano kalaki ang salary ng mga Asian players sa ligang iyon. Halimbawa na nga lang si Renz Abondo na sinasabing sumasahod ng 1 million pesos kada buwan sa KBL. Pwede kasing gamitin ng mga blue chip players na ito ang experience sa PBA para makatalon sila sa mga international league. Sobrang attractive din naman ang sahod na ino-offer ng mga powerhouse team sa PBA, kaya nga halos lahat ng magagaling na player sa liga ay napupunta lahat sa malalakas na koponan dito kagaya nga ng SMB, Ginebra, Magnolia at TNT. Samantala, hirap na hirap pa din nga ang Gilas at SBP na makahanap ng mga player na dadalhin nila sa Asian Games. Kahit nga ang naturalized player nila na si Justin Brownlee ay hindi din sigurado na makapaglaro dahil nagpapagaling pa din siya sa kanyang injury. Ang naging matunag lang na player na gusto nilang makasama sa Gilas lineup ay si Renz Abondo. Maganda kasi ang naging performance ni Abondo sa katatapos lang na FIBA World Cup, kaya inaasahan na isa siya sa magiging focal point ng opensa ng Gilas pagdating sa Asian Games.